Last year nga mga tropa, meron akong in-upload dito. Ang title ng video na in-upload ko or yung content ko na to ay photo booth using Epson 121 Pigment Ink. Pwede ba? Kasi mga tropa, merong kumakalat na balita na merong isang sikat na magtuturo nga daw na gagamitin yung Epson 121 para sa printing business na tungkol sa pagpo-photo booth. Kaya ngayon mga tropa, nung nakaraang taon nga naglabas ako ng video na ganito para kahit papano yung mga baguhan dyan or yung mga walang idea magkaroon ng idea. At super thankful ko mga tropa kahit papano maraming nanood at maraming nagkaroon ng idea na yung tipong nailayo ko sila kahit papano sa kapahamakan. Dahil mga tropa, kung gagamitin nyo sa photo booth business yung Epson 121, talagang mga ngarag-ngarag kayo. At eto yung additional na idea na ibibigay ko ulit sa inyo. Kasi netong mga nakaraan nakikita ko, nagkakaroon na naman ng engagement or tumataas na naman yung views ko tungkol dito sa photo booth using Epson 121. Kaya naman eto yung comment neto ni Maribeth de la Paz, basahin natin. At etong si Jeff Ward, eto yung mga kanilang comment. Sabi nila dito, thank God napanood ko to, may camera na daw sila and akala daw nila pwede na daw ang Epson 121 na current printer daw nila. Yun naman daw pala ay hindi pwede. Tapos nyan, bibili na lang daw sila ng printer na binanggit ko dun sa video na yon para ayun yung gagamitin nila para sa itatayo nilang printing business na tungkol nga sa photo booth. At sabi niya dito, by the way, di na po ba kailangan timplahin yung dye ink? Ayan, sasagutin natin yan. Unang-una mga tropa, pwede naman talagang gamitin yung Epson 121. Sa totoo lang, pwede naman talaga. Pero mga ngarag-ngarag ka talaga dyan at magkakaroon ka ng problema dyan, sinasabi ko. Panoorin nyo yung video na to, etong photo booth using Epson 121. Lahat ng mga detalye ay nakalagay doon. Sa totoo lang, pwede naman talaga kung yung tipong customer mo ay yung tipong budget gamings lang or pang personal use mo na lang na photo booth. Pwede naman talaga kaso nga lang mga ngarag ka lang talaga, ayun di ba? Pero joke lang yun, sa totoo lang talaga, wag nyo nang gamitin yung Epson 121 kung nagtatangka kayo or pinaplano nyo sa mga isip nyo na mag-i-start kayo ng photo booth using Epson 121, wag na wag. Mamaya ipapaliwanag ko pa ng konti. Basahin muna natin etong comment ni Jeff Ward, isa nga to sa mga nagko-comment dito sa ating YouTube channel. Sabi niya dito, photographer daw siya and gusto daw niyang i-print ang mga shoot gamit yung photo paper and humihingi siya sa akin ng suggestions kung saan daw na printer or anong printer yung bibilihin niya, Epson 121 ba or Epson 3210. Sasagutin ko na yan mga tropa. Kung ang budget ng pera mo ay pang Epson 121 lang, wala na tayong magagawa. Yan lang talaga yung mabibili mo na printer. Pero kahit papano, kung meron ka pang pera, mag Epson 3210 ka na kasi mas maganda yan kahit papano. Yung color profile or yung color management ng Epson 3210 kahit papano mas di hamak na okay siya kung ikukumpara mo sa Epson 121. Pero mga tropa, ito talaga yung pinaka-topic natin ngayon. Ipapaliwanag ko kung bakit mas maganda talaga kung into photo booth business ka, yung bibilihin mo yung 6 colors printer or yung mga DNP. To tell you honestly, wala pa akong masyadong idea sa mga DNP printer na ginagamit talaga pang photo booth kasi napakamahal nun, no? Kaya syempre hindi ko na tinatangkapan na mag-research doon tungkol dun sa mga DNP printer kasi hindi ko kayang humanap ng mga client na pang DNP na printer. At ang ginagamit ko lang talaga na printer before yung Epson 805 and hopefully ngayong taon na to makapag-start ako ng photo booth business ulit at ang gagamitin ko na dito yung Epson 8050. At nabanggit ko nga kanina na sinasabi ko na napakahirap humanap ng mga customer or client kung gagamit kayo ng mga DNP na printer kasi napakamahal ng DNP na printer and hindi ka naman pwede syempreng magpresyo ng same price using Epson printer, di ba? Halimbawa sa Epson printer, 3,500 or 4,500 yung 2 hours na unlimited shoots. Sa DNP, iba ang presyuhan dyan, around 7,000 or 8,000, depende. Mga corporate yung mga target mo dyan. And napakarami din naman talagang into photo booth printing business. Kung ako sa inyo mga tropa, kung nagsisimula pa lang kayo, wag muna kayong sumugal sa mga malalaking printer na mamahalin kagaya ng DNP. Kung talagang gusto
gusto nyong kumuha ng mga corporate or yung mga malalaking presyo talaga, palawakin nyo muna yung network ninyo. Kumbaga, magpakilala muna kayo. Halimbawa, sumugal ka muna into Epson printer 805 or 8050, 'di ba? Ganon mga tropa, sana nagigets nyo ako. And when it comes naman mga tropa sa mga inks na ginagamit, dye ink or pigment ink, unang-una kung baguhan ka pa lang mga tropa, ay highly suggest na dye ink lang muna ang gamitin mo, original dye ink. Kasi wala ka nang gagawin pa dyan, no? Wala ka nang gagawing color correction, as is, print ka lang ng print, lalong-lalo na kung Epson 805 or Epson 8050 yung ginagamit mo, original ink lang, okay na yan. Pero kung gusto mo talaga yung longevity ng output mo, napakatagal or kahit na mabasa, pwede pa, I highly suggest na mag-pigment ink ka. Mag-research ka kung anong magandang pigment ink, at naririnig ko sa mga kapwa natin into printing business, Inkrite daw ang ginagamit nila so far sa ngayon, at yung mga mangilan-ngilan ko na tropa sa photo booth business, Inkrite printer nila ay Epson 8050. Kung gusto nyo mag-avail ng mga printer na yon, ilalagay ko na lang sa description. And move forward tayo sa topic natin. Okay naman sa okay etong Epson 121 kung gagamitin mo pang photo booth, pero mapapahiya ka talaga. Nozzle configuration, the more na mas mataas yung mga value neto, the more na mas maganda yung pagbugahan ng ink or paglabas ng ink ng mga printers natin, at ito yung kanyang maximum resolution, 720 by 720 DPI lang mga tropa, etong Epson 121. Kaya hindi ko siya maisasuggest sa inyo for photo booth talaga. Makakapag-print ka ng mga photo sa mga Epson 121 using 4R, using A4, pero hindi siya ganun kalinaw. Pero mga tropa, kung yung mga mata mo hindi nakakapag-notice ng magandang output, parang sa mga pagkanta-kanta din yan di ba? Halimbawa, kumakanta ka, pero akala mo sa pandinig mo, ang ganda-ganda ng boses mo. Pero yung iba yung nakakakinig ng boses mo, sobrang pangit pala. Ganyan din sa mga mata natin. Kung yung mga mata mo, hindi niya na-configure na mas maganda pala etong isa at mas maganda etong isa, kumbaga hindi mo siya na-differentiate, hindi mo talaga makikita yung pagkakaiba. Kaya kahit papano, kung into photo booth kayo, wag na kayong gumamit netong Epson 121, kasi bukod sa mabagal siyang mag-print, mangangarag-ngarag kayo, at tiyak na tiyak ko mababad trip sa inyo yung inyong mga customer, lalong-lalo na kung yung mga customer nyo meron ng mga idea or previously meron silang mga nakukuhang photo booth na magaganda yung output, 'di ba? Tandaan ninyo sa pagpili ng mga printer, tignan ninyo yung printing specs niya, lalong-lalo na yung maximum print resolution. Epson 121 720 by 720 DPI. The more na mas mataas yung value neto, the more na mas maganda yung output. Pero ayun nga, pwede naman siya mag-print pero hindi kagandahan. Kumbaga saktuhan lang, pang budget gaming lang, pang personal use, or sa mga ibang itatayo nyo ng mga business. Halimbawa, paggawa ng mga cheap bags and everything, mga kung ano-anong mga pang printing business or stickers, okay lang din, kahit papano pwede nang pagtiyagaan, or sa mga mugs printing. Pero kung into photo booth business, wag na kayong magsusumiksik pa sa photo booth business, talagang mababadrip lang sa inyo yung mga customer. Subukan nyo mga tropa, sa tingin ko for backup siguro, sa tingin ko pwede. Pang backup lang mga tropa, yung tipong meron kang main printer talaga na once na masira yon, meron kang pamalit. Basta yung tipong nasiraan ka lang. Pero kung eto talagang ipang main printer mo, ewan ko na lang talaga sa inyo mga tropa. And move forward tayo dito sa Epson 3210. May mga mangilan-ngilan ako na nakikita sa photo booth industry nung mga time na sumasama-sama pa ako sa mga ganyan-ganyan, and nakikita ko okay naman talaga yung mga output nila. Pero nakikita ko din sa mga page nung mga nasasamahan ko, may mga nagrereklamo, ang bilis daw nag-paid or mga etc na side comment. And yung sa mga sinasamahan ko na yun naman, kasi minsan nagiging operator din ako niyan. Pero way back pa yon, way back before pa yun, medyo matagal-tagal na, around 2016 or 17 ata yun, mga ganyan, or 18, mga ganyan, operator tayo ng mga ganyan, no? Kaya kahit papano, nakikita ko din yung mga feedback ng mga customer na nag-a-avail dun sa amin, kasi minsan, ang dami kasi nung boss ko, yung tropa ko, no, ang dami niya mga photo booth. Epson 3210 minsan yung pinanglalaban niya na.
And may mga nakikita pa rin naman ako na gumagamit ng Epson 3210. Kasi eto mga tropa, tignan nyo yung maximum resolution niya, 5760 by 1440. Kung titignan nyo, maganda naman talaga, di ba? Kasi di hamak na mas malinaw siya. Pero kung titignan naman ninyo, yung pagkakaalam ko, ito yung parang pinaka dami or yung butas-butas nung mga printer head, no? The more na mas matataas yung value nito, the more na mas magaganda yung kulay na lumalabas na output. Ayan. So, i-correct nyo na lang ako kung mali yung pinagsasabi ko dito, mga tropa. Pwede naman ang Epson 3210, pero kahit papano, hindi ko alam kung uulit pa sa'yo yung customer mo kung eto yung ginagamit mo. Tsaka medyo bulky siyang tignan. Sa mga photobooth kasi kahit papano yung medyo slim type na dinadala. Kaya yung Epson 805 talaga before, talagang sobrang putok na putok yon sa mga photobooth talaga. Pero ngayon, eto na tayo, mag-move forward na tayo dito sa Epson 8050 na sinasabi ko nga dati, napapangitan ako dito dahil nga sa kanyang maintenance box and wala na tayong magagawa doon kundi mag-adapt talaga sa technology neto ni Epson na panibago. Eto makikita natin no, sa kanyang printout resolution, makikita natin na same lang din siya kaparehas netong Epson 3210. Pero may nakalagay din dito no, variable size droplet technology. Ito nga yung mga medyo bago-bagong features neto ni Epson 8050 kung ikukumpara mo siya dun sa mga dati, yung mga Epson 805. And eto yung sinasabi ko sa inyo mga tropa ko, yung nozzle configuration niya. 180, tignan ninyo yung value niya. Kaya masasabi ko talaga na napakaganda ng 805 or yung Epson 8050 when it comes sa mga color profile or yung sa mga color management niya. Although magkaparehas sila ng print resolution ng value, pero magkaiba naman siya dito sa nozzle configuration. Mas maraming butas or mas maraming ink din yung lumalabas sa mga printer na to. Eto mga tropa, napansin ko may mga nagme-message din sa akin. Mabilis daw maubos yung ink nila ng kanilang Epson 8050. Sinishare nila sa akin no, kasi nagtatanong din ako sa mga kapwa ko na kasama ko dati sa photobooth din. Ayun nga, mas na-compare nila, mabilis maubos yung ink nila dito. Pero mas maganda daw talaga yung output niya. Ayun lang yung gusto ko din i-share sa inyo, and yung comparison nung kanyang nozzle configuration or yung mga kanilang color profile. Magkakapareha sila ng print resolution. Ito yung pinaka parang conclusion ko dito sa topic natin. Same sila ng maximum resolution pero magkakaiba sila ng nozzle configuration or yung dami ng mga butas-butas ng printer head or kung ilan yung lumalabas na ink dyan, yung dami ng ink, yung color profile, color management, diba? Ayun yung gusto kong ipalabas sa inyo. Kaya mga tropa, kung into photobooth printing talaga kayo or magtatayo kayo ng studio, ay highly suggest na bumili talaga kayo ng quality na printer para hindi kayo mapahiya sa mga client nyo. Syempre, kailangan masatisfied nyo yung mga client nyo kasi yung photo napakahalaga niyan mga tropa. Kung hindi na satisfied sa'yo yung customer mo, hindi na uulit yan, di ba? Kaya isipin mo, yung mga feedback ng tao, once na magandahan yan sa serbisyo mo, ibubulong yan ng ibubulong, i-chismis, kung kani-kanino sasabihin napakaganda ng output mo. Kung pangit yung output mo, pangit din yung feedback na makakarating sa'yo, di ba? Kaya kung nasa printing business kayo or photobooth business, kahit anong business, talagang alamin nyo or isatisfied ninyo yung customer ninyo sa mga kinikater ninyo ng mga product, yung tipong para hindi kayo mapahiya na kahit papano konti yung tinutubo nyo, pero wag naman kayong yung tipong sobrang konti naman yung tinutubo ninyo, no? And siguro sa mga susunod, tuturuan ko kayo ng mga yung tipong magkano ba talaga dapat yung mga tinutubo nyo, mga ganyan, no? Mga ganyang bagay, diba? At kung makikita nga natin dito sa internet, dito sa Google, sabi dito, no? Epson 805 use for, talagang naka-specify siya sa mga photographers, photolabs, advertising agencies kasi napakaganda talaga ng kanyang color management at eto nga yung bago, yung Epson 8050. Kaya kung into photobooth, talagang wag na kayong magpatumpik-tumpik pa, eto na yung bilhin ninyo. At i-share ko lang mga tropa kasi last month or last year netong December, nagbakasyon ako sa Bohol. Napapunta ako sa theme park dyan sa Mirror. I-Google map nyo na lang kung anong meron doon. Yung theme park na yon mga tropa,
napakadami niyang landmark ng mga iba't ibang country, tapos nilagay nila doon sa theme park na yon, sa Mirror Mirror. And merong isang lugar doon kung saan nakalagay yung mga photo booth, pwede kang magpa-picture and doon ipapaprint yung photo na pinicture sa'yo doon sa theme park na yon. Talagang nakita ko 4 na set na Epson 8050 yung gamit nila. Hindi ko na lang masyado maalala kung naka-pigment ink sila or naka-dye ink kasi sobrang init. Sobrang init dun sa theme park na yun. Kaya nung nasilayan ko lang yung Epson 8050, sumaglit lang ako, umalis na agad ako. Hindi na ako masyadong naipagkwentuhan dun. So ayun lang, isinare ko lang na talagang yung mga nagpo-photo booth or yung mga merong studio, nag-a-adapt na sila sa bagong technology na itong Epson 8050. Pinipace out na talaga nila or nag-a-upgrade na sila from Epson 805 into Epson 8050, and hopefully dito sa channel natin makapag-avail na rin ako ng Epson 8050. Syempre meron pa ako mga ibang priorities kaya hindi pa ako nakakabili, and pinapangako ko sa inyo bibili din ako neto para kahit papano naman ma-experience natin etong Epson 8050 na bagong technology neto ni Epson. Pero hindi na nga siya bago no? Ilang taon na rin siya dito sa market Sa mga printer no, tandaan nyo, magkakaiba ng color profile yan or color management. Even sa mga camera na mga ginagamit ninyo, bawat cellphone iba-iba din ng color management yan, 'di ba? So ayun lang. Sana kahit papaano nakatulong tong vlogs ko sa mga tatahakin ninyo tungkol sa mga photo booth. Sana ayun nga naintindihan nyo no, kahit medyo magulo yung mga ini-spit ko and medyo kung lumalayo tayo sa topic. And siguro ngayong taon tuturuan ko kayo kung paano magsimula ng photo booth business no, kung anong mga materials yung mga ginagamit, yung tipong DIY lang. Yung mga materials ko na naka-ready rin dito, sa Lazada ko lang talaga siya binili. Naka-ready na siya lahat ng pang photo booth ko, even the green screen, ayan, naka-ready na dito. Tinatamad lang akong umpisahan pa. Kahit papano, kung hindi kayo makapag-cater ng mga sticker printing, bakit hindi nyo itry na photo booth yung simulan ninyong business ngayong taon, di ba? So, ayun lang. Comment down below kung may mga katanungan kayo, i-message nyo lang din ako kung gusto nyo mag-avail ng mga templates, at kung gusto nyo suportahan yung vlogs natin, pwede kayong mag-send ng Gcash dyan, or pwede kayong mag-join as member, at pwede rin kayong mag-buy ng copy. I-click nyo na lang sa description ng video na to yung link kung paano mag-donate dyan. Dito na nga natin tapusin. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye! Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian sa laro ng